mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Congressman Fernandez, Dan Fernandez. Yan, dati artista yan. Hindi sinasadya, na-expose yata si General Marbil na hindi pala kulang ang mga kapulisan. Nakakatuwa no? Pag-usapan din po natin, ito pong paikot-ikot, pagligoy-ligoy na katwiran nito ni Quezon Escudero hinggil po dito sa warrant of arrest ng ICC. Uy, ang dami yatang thank you very much kay Amik ha. Dahil nakapagpa-picture, akala mo Duterte na apelyido. Kumusta na kaya minor din? Hindi ko kilala yung mga minor din. Gregory, kasi may mga legit kasi. Gregory, thank you very much sa 5,000 won. Yan. Batiin muna natin yung mga nagpakape at baka hindi na umulit. Okay. Ito po, pag-usapan natin, unahin na natin tong isa pa pala, no? Yung 36% po, hindi po yung mga survey, kung yan lang po ang achievement nyo, yung survey, no? Wala po yung survey na yan. Hindi po kailanman naging achievement ng isang pangulo yung survey. Kung survey po ang pagbabatayan ng achievement, wala na pong tatalo kay Tatay Digong, di ba? Kasi si Tatay Digong po ang pinakamataas. Ang pinakamataas pong survey ay si Tatay Digong, no? Kaya po wala na pong mas hihigit pa. Kaso hindi po eh. Tanungin niyo yung mga Duterte supporters. Bakit mo mahal si Tatay Digong? Anong mga achievement? Sinasabi ba namin na mataas siya? Hindi ko nga alam yung mga survey ni Tatay Digong na hindi po pinag-uusapan. Hindi po napag-uusapan. Di ba? Ano po ang sinasabi namin pag sinabing ano ba mga achievement ni Tatay Digong? Iniisa-isa namin at nakukulangan pa kami. Thank you very much kay Sonia Riyad. Ako nga panay share kay Sir Buds dahil kulto din ako. Paano kaming mga kulto? Hindi kami legit dahil hindi kami kasanib diyan. Ang tagal-tagal na namin. Taon na kaming nagdo-Duterte. No, taon na kaming nagdo-Duterte, wag nyo kaming i-itsipwera. At wag nyong i-itsipwera yung lahat. Kahit ba dati silang supporter ni Marcos eh. Ang dami po kasi na supporter ni Marcos na ayaw na. 'Di ba? Ayaw na nila eh. Alam nga naman, ayaw din namin sa iyo. Supporter ka ni Marcos dati. Di ba naman yun? Hindi po ganun ang politika. Okay? Okay. Balik na po tayo rito. Kaya po yung 36 na yan. O sige, magtapatan tayo. 36 yung pro Marcos. Ibig sabihin, ilang porsyento yung hindi pro Marcos? 64. O di mas malaki, di ba? 64. Oo, balimbing na ako. Bumalimbing ako kasi dati akong Duterte. Ngayon, Tatay Digong naman ako. Bumaliktad na ako, promise. Dati akong Duterte, ngayon Duterte pa rin ako eh. Nagsimula akong Duterte, Duterte pa rin ako kaya ako ay balimbing. Di ba? Pinalusob yata yung mga Tokmolins dito ah. Gawin kitang moderator ha. Pag mga walang sense, tanggalin na natin kagad yan. Nanggagalit lang yan eh. Okay. Ibig sabihin, kung papaliwanag natin, 36% ang pro Marcos. 64% yung hindi pro Marcos. Mas marami. Di ba? Ikalawa, yung 36 out of 100, pag sa eskwelahan yan, lumalagapak na bagsak. Lumalagapak na bagsak. Ayan po kahulugan. Hindi ko naman sila mini-member. Ang pagiging kulto po, walang membership eh. Walang membership form. Saan lang ang pagiging kulto? Puso lang.
Pag mahal mo si Tatay Digong, sinabi mong kulto ka ni Digong, okay na sa atin yan. Okay, punta na po tayo rito. Dito po muna kay, kay Congressman Fernandez. Ito po ang binabanatan actually ni Congressman Fernandez, si Inday Sara Duterte. Si Inday Sara Kasi sinabi ni Inday Sara, kung kulang yung pulis, dapat, di ba? Inano natin yan, binasa natin kanina. Teka muna. Basahin lang uli natin para magkaroon po tayo ng yung pinanggagalingan. Baka sabihin natin, binabanata ni Congressman Fernandez. Ito kasi yung sinabi ni BP Sara na malamang dito nagre-react si Congressman Fernandez. Basahin lang natin Muli. Basahin natin muli. Ito. Sana ba yun sa PNP? Ito. May mga representante sa Kamara dapat nakakaintindi sa totoong sanhi ng kakulangan sa police to population ratio. That the shortage is a figure that cannot be solved during our lifetime. Yan di ba? Due to the annually ballooning population and lack of budgetary resources to hire more personnel, the country should have representatives who understand that in order to fully address the shortage, there is a need to leverage available technology and leapfrog into the future. So yun yung sinasabi ni Inday Sara, kung hindi natin masosolve yung kakulangan sa police, dapat nag-iisip kayo paano modernization, di ba? O yan yung sinasagot ni Dan Fernandez, in fairness. Hindi po yung si Marbil. Pero yung pagkakasagot niya, bumanda kay Marbil. Alam niyo yun, hindi sinasadya. Bakit? Ito po ang sabi niya. In a press briefing, Fernandez sa Batasang Pambansa Complex explained that the country currently has 1 to 507 police to people ratio in the Philippines. Ayan. So the ideal ratio is 1 cop per 500 individuals. So ngayon daw, 1 cop is 507. So wala po tayong kakulangan sa pulis. Yun yung gustong sabihin ni Fernandez. Yan tandaan nyo Sa madaling salita, ang gustong palabasin ni Fernandez, mali si BP Sara na may kakulangan tayo sa pulis. Wala tayong kakulangan sa pulis. Okay? Okay. Ngayon, kaya po naman sinabi ni Sara Duterte na mag-isip kayo ng paraan kasi tinanggalan siya ng police escort. Ano po ang katwiran ni Marbil nung tinanggalan siya ng police escort? Basahin po natin si Marbil. Ito po sinabi ni Marbil. Okay. Ang sabi ni Marbil, in pulling out the police escorts of Duterte, Marbil cited major reasons why. First, he said that the PNP is experiencing lack of personnel to replace cops on the ground. Di ba? May kakulangan sa kapulisan sa ground. Yun yung sinasabi ni Marbil. Kaya, kinuha niya, pinull out niya yung 75. Nagre-react po si BP Sara sa sinabi ni Marbil na kaya siya pinull outan. Alam naman natin na nangangatwiran lang. Di ba? Kailan lang ba siya pinull outan? Nung nag-resign lang siya. Nung magiging oposisyon na siya. Doon lang siya pinull outan. Pero nung 2 taon ni BP Sara, tuloy-tuloy lang yung PNP. Ibig sabihin, katwiran lang yun ni Marbil na kulang yung mga pulis. Sabi ni Dan Fernandez, 1:507. So sa madaling salita, walang kakulangan tayo ng pulis. Isa sa kanila ni Dan Fernandez, yung hindi nagsasabi ng totoo. Malamang hindi po si BP Sara. Nagre-react lang si BP Sara Sinabi ni BP Sara, kung kulang tayo ng pulis, ang solusyon dyan, mag-modernize. May isip tayo.
ayaw mababanatan tong mga umisip kayo sa Kongreso. Hindi yung nakikisawsaw kayo dito sa pagtatanggal ng kapulisan o ng police escort kay BP Inday Sara. Yun yung point ni Inday Sara. Ngayon lumalabas, wala palang kakulangan sa pulis. Dahil 1 is 5 to 507. Wala naman palang kakulangan ng pulis. Bakit kinakailangan nyo pang tanggalan ng 75 na escort? Hindi na po mabigat yun, yung 75. Wala naman palang kakulangan ng pulis. Di ba? Kaya mahuhuli mo tong mga to eh. Depende. Depende sa gusto nilang paliwanag. Yan. Diyan mo sila mahuli. Ito po, katulad po nito, may bago na naman. Hindi ko alam kung ano po kung may pinasinayaan po si Pangulong Marcos ngayon. Ito po nagugulat kasi ko eh. Kababaha lang natin, kaaamin lang nila na walang programa para sa baha. Pero bakit meron pong ganito, no? Ito po, Philippine News Agency, happening now. President Ferdinand Marcos, 10 hours ago, lead the inauguration of 7.57 billion Integrated Disaster Risk Reduction and Climate Change Adaptation Measure in Pampanga Bay, Stage 1 on Wednesday in Masantol, Pampanga. Ano po yan? Para saan po? Bakit may 7.57 billion? Para po ba sa baha yan? Flood control po ba yan? Para saan po yan? Para hindi uminit sa Pilipinas? Panay po kasi, di ba? 7.57, meron daw. Hindi ko po naintindihan. Pasensya na kayo, hindi ako siyensya. Ang problema kasi, ipinagmamalaki yung may mga proyekto. Pero pag bumaha, sasabihin ng DPWH, walang plano para sa baha. Walang master plan para sa baha. Eto, ano po to? Para sa daw disaster risk reduction. Ano nga po yun? Bakit gagastos na naman tayo ng bilyon-bilyon? Sigurado po ba, ano po yung disaster risk reduction na tatanggalin natin? Baka pangalan lang na maganda yan. Isa pa, natukoy na ba natin yung 5,500? Kasi hanggang ngayon si Raisa Robles naniningil eh. Basahin po natin, namimiss na natin to si Raisa Robles eh. Ito po, si Raisa Robles po naniningil kung nasan daw yung Raisa, pakita ka. Napapahiya ako, Raisa. Huwag kang Oy, good news muna. Humingi na ng tawad yung nanay ni Humingi na ng tawad yung nanay ni Yulo. Yan, okay. Okay. Naghanap po si flood control projects si Raisa Robles. Basahin po natin. Namimiss ko na to si Raisa eh. Dear Senator Villar, wala bang apology sa mga palpak na flood control projects under you? Raisa Robles, naman. No? Noong panahon ni Duterte, bumabanat ka na sa Duterte. Panahon na ni Marcos, Duterte pa rin ang binabanatan mo. Ano ba naman yan, Raisa Robles? May pondo po. Malaki po yung pondo ng 2 years ni Pangulong Marcos. 1.4 billion a day ang pondo. Ang hinahanap mo yung pondo pa rin ng panahon ni Duterte. Hindi po ganyan kalaki ang pondo ng panahon ni Duterte. Ito po yung mga nagkukunwaring oposisyon eh. No? Bakit naman ang hinahanap mo, Raisa Robles, yung panahon pa na senador na yung hinahanapan mo? Kaya po nalalakihan ngayon kasi mismong yung ate ang nagsabi, 1.4 billion a day. 1.4 billion a day ang budget.
Bakit ayaw niyong hanapin yung ngayon? Bakit laging yung noon ang hinahanap niyo? Bawal bang paghanapan tong mga tao ngayon? Mas malaki budget nila eh. Di ba? Mas malaki budget. Di ko maintindihan kung bakit. Oh, eto pa isa. Tignan nyo lang kung gaano kalupit tong mga to ha. Sa mga banat mga noon-noon. Oh, eto po. Sabi po ni Abante, bilib na bilib ako rito kay Abante, no? Attack dog talaga eh. Manila 6th District Representative Bienvenido Abante has bared that money generated by Philippine offshore gaming operators during the time of former President Rodrigo Duterte was used as cash reward for police officers who took part in the latter's bloody war on illegal drugs. So ang bintang nito, ayon kay Representative Abante Jr., hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Malamang yan yung nakalap nilang impormasyon dyan sa ginagawa nilang investigasyon. Sama-sama na eh. Pogo, war on drugs, halo-halo na yung nila eh. Wala akong balak manood eh. Pero balita to ng Manila Bulletin. Okay. So sabi ni Abante, yung mga kinikita raw sa Pogo, yan daw yung yung blood money. Yung pagka nakapatay ka, yan daw yung ibabayad. Reward. Ha? Yan, reward daw yan sa mga pulis. Ang galing, no? Ay di si Citizen Rodrigo Duterte, may kasalanan yan. Bakit hindi mo i-demanda? Bakit mo hindi i-rekomenda? Ikalawang tanong. Ibig sabihin, hindi mo pinagbibintangan. At least hindi mo pinagbibintangan na binulsan ni Duterte yung Pogo. Matanong ko nga kayo, 2 taon o mahigit 2 taon nang may Pogo pa rin. No? Mahigit nang may 2 taong Pogo. Nung panahon ni Duterte, legal yung mga Pogo. Ibig sabihin, Congressman Abante, nakakasingil tayo ng buwis. Ngayon, ayon sa PAOK-CC, 300 ang illegal na Pogo. Kanino po nagbabayad ng buwis yung mga illegal na Pogo? Wala tayong kinikita doon. Wala tayong kinikita doon, Congressman Abante. Buhat nung umupo si Pangulong Marcos o yung bagong PAGCOR, illegal na sila. O nung mula 2023, illegal na po sila. Pero sabi ng PAOK-CC, nag-ooperate sila kahit illegal. Ibig sabihin, kahit papano kay Duterte, legal sila, kumikita gobyerno nung panahon ni Duterte, at dahil legal ka, pwede kang ma-check. Ibig sabihin, papasok ang otoridad kung may ginagawa kang mga mali, pwede. Ngayon po, illegal 300. Ang iniimbestigahan nyo yung Pogo nung panahon ni Duterte pa rin. Bakit po ayaw ninyong imbestigahan yung Pogo ngayong panahon ni PBBM? Kung kanino po napupunta yung mga ibinabayad nila, bakit may imposible naman. 300 plus nag-ooperate. Hindi naman po yung Pogo na yan, yung sa bahay na maliliit lang na, di ba? Bakit ayaw nyo pong imbestigahan? O kayo po sa Senado, bakit po yung Pogo ninyo ay hanggang Pampanga lang? Ibig sabihin, yung 300 plus, hindi nyo na iimbestigahan. Kasi ayaw nyong malantad. Okay na sa inyo yung 2 mayor. Ang trend, 2 beses kayong nag-raid
ng raid. Iniimbestigahan nyo, 2 pogo, isa sa Bamban, isa sa, ano ba yung isa sa Pampanga? Yung isang pogo pa sa Pampanga. Okay. Ano yung sinasabing, ano na nga yun, yung isang poguhan sa Pampanga, yung mas malaki? Porac. Sa dalawang ito, pinaghinalaan yung mga mayor. Dapat po, kung kayo nag-iimbestiga, yung dalawang sinampulan nyo ng investigasyon, may kinalaman yung mayor. Di ba? Ngayon, bakit po yung iba? Bakit po yung iba, hindi nyo imbestigahan? Wala bang kinalaman yung mayor sa nag-ooperate na 300 plus na illegal? Kasi Duterte pa rin eh. Alam niyo yung trend talaga? Mag-i-stop kami ng investigasyon namin hanggang sa involved lang yung Duterte. Pero yung ngayon, yung walang involvement yung Duterte, ay teka muna, hindi na namin sagot yan. Ang sisiraan lang namin, Duterte. Kung may pogo man ngayon ng mga illegal, hindi involved ang Duterte, bakit namin iimbestigahan? Hindi naman purpose namin yan. Ang purpose lang namin, masiraan yung Duterte. Di ba? Yun lang naman ang purpose ninyo. Yun lang naman. Naglolo. Kaya yan, no? I-involve na naman nila. Kala nyo po, sa totoo lang, banat kayo ng banat sa war on drugs. Tuwan-tuwa nga yung mga tao sa war on drugs. Bakit kaya walang magano? Bakit ayaw ni... Kung ako may pera lang, papa-survey talaga ako eh. Gusto ba ng tao yung war on drugs ni Duterte o war on drugs ni BBM na ano yung ano yung walang non-violent walang dumadanak na dugo na war on drugs. Malamang manalo yung bloodless yun. Thank you very much. Bloodless war on drugs o yung war on drugs ni Duterte. Di ba? Para malaman nyo na mas gusto ng tao yun. Bloodless. No casualty, bloodless. Mas gusto kaya ng tao yun o mas gusto nila yung kay Duterte? Okay, punta na po tayo rito kay Chis Escudero. Alam mo, Chis, pinaikot-ikot mo lang kami. Tinanong siya di ba? Paano yan, paano po si Senator Bato kung mag-i-issue yung ICC ng warrant of arrest, pag magpapalabas po ng warrant of arrest yung ICC? Tanong sa kanya ng mga reporter. So, siyempre, dahil si Quezon Escudero ay matulain. Ito yung mga banat niya, no? Siyempre, paikutin niya muna. Basahin na lang natin, mas maganda yung boses niya muna. Ito yung una niyang punto, no? Nakahanda ba ako na aminin na hindi nagpa-function ang justice system? Hindi niya sinasagot eh. Nung tinanong siya, pinaikot niya, nakahanda ba ako na aminin na hindi nagpa-function ang justice system sa ating bansa? Na kinakailangan silang manghimasok at makialam dito? Hindi niya sinagot. Dapat sinagot mo, hindi ko sila papayagan. Diba? Ito pa isa. Marahil baka may dagdag pang proseso yung tinatawag natin na recognition of foreign judgment na para nga madesisyonan nga ng korte kung tama nga ito o legal o hindi. Tapos ang korte natin na local ang mag-i-issue. Kita nyo? So, pinaiikot niya lang eh. Ayaw niyang tumbukin. Abogado to si Chis Escudero. Hindi po to simpleng abogado. Magaling pong abogado. Yung tinatanong pa yung kay Bato. Sa pagkakaalam daw niya, dati,
may mga nangyari na hindi papapinayagan ng mga dating Senate President na ipaaresto yung mga senador habang nasa session. So, sinight niya yung halimbawa, yung kay Enrile, yung kay Trillanes, hindi sila inaaresto habang may session. Tsaka yung kay De Lima. Okay, pero pag nasa labas na raw ng session, wala siyang magagawa. Pero eto, alam mo, Chis Escudero, iba po yung kaso ng ICC. Yung binabanggit mong kaso, sinampahan ng kaso dito sa korte sa Pilipinas. Di ba? Korte yan sa Pilipinas eh. Applicable yan, yung mga pinagsabi mo na pwede na silang arestuin pagkalabas ng Senado. Kung korte ng Pilipinas yung pinag-uusapan natin. ICC yung tinatanong sa iyo eh. No? Wag mo, alam mo, Chis, hindi ako abogado eh. Pero alam ko kung ano isasagot eh. Alam ko rin kung bakit ganyan yung sagot mo. Hindi ka sigurado, di ba? Kunwari, hindi mo tinitiyak. Kunwari, kasi nga, kaya ka nga Senate President eh. Wag na tayo magbulahan, no? Mayroong ano yan, yan yung tingin ko Hindi ko sinasabing ito ang nangyari sa'yo. Pero tingin ko, may dahilan kung bakit ka Senate President ngayon. No? At isa sa mga dahilan yan, hindi mo basta-basta kukontrahin yung kagustuhan ng mga naglagay sa'yo dyan. Di ba? Hindi mo gusto. Kaya depende. Gulong-gulo na nga yung mga kapwa mo eh. Yung mga katulad mo, halimbawa, si Boying. Si Boying, tsaka si Menandro Guevara. Paiba-iba na sinasabi. Malusutan lang yung kagustuhan ng inyong pinaka-principal. Dati, definite na definite. Nung sinasabi ni Pangulong Marcos na they have no jurisdiction. Wala silang jurisdiction sa Pilipinas. Nabubwisit na nga si PBBM sa katatanong, di ba? Di ba, laging sinasabi niya, ilang beses ko na sinabi na they have no jurisdiction. Why would we entertain the ICC? Ganun pa mga sabi niya alam niyo, nabubwisit pa nga pag tinatanong na si BBM. Na paulit-ulit na. Paulit-ulit na nagsasalita. Nung ganun pa yung tono ni PBBM, no? Ganyan din yung tono ni Boying Remulla. The ICC has no jurisdiction in the Philippines. Therefore, si Menandro Guevara, ganun din. Wala po silang jurisdiction sa Pilipinas. Ganun yung tono nila no? Walang jurisdiction sa Pilipinas ang ICC. Therefore, kaya ang sabi ni Pangulong Marcos, hindi tayo inuutusan ko lahat ng mga government, lahat po ng mga sangay ng gobyerno na hindi tayo makikipagtulungan sa ICC. Hindi tayo makikipagtulungan. Di ba? Pero ngayon, iba na. Nakita niyo yung pagbabago? May pinapasok silang pilit na Interpol. Na ano nila eh. Talagang kinakailangan pangangatawanan natin yan. Dati, dahil ayaw ng Pangulo, walang jurisdiction, matigas. Matigas si Remulla, matigas si Menandro, matigas lahat. Hindi pa naman Senate President si Chis Escudero. Ngayon, parang wala nang malinaw, no? Pati to si Chis Escudero, simple lang yan, Chis. Ang sasagutin nyo lang dyan, may jurisdiction ba sila o wala? Ako nasasagot, wala silang jurisdiction. Hindi tayo kasapi. So ano yung sinasabi nyong Interpol? Wala nga jurisdiction ng ICC. Hindi po magbibigay ng warrant of arrest ang Interpol. Dahil korte lang po ang magbibigay ng warrant of arrest.
Ang malinaw po yan kung hindi nyo pinalalabo. Actually, Chis, lahat kayo abogado lahat, pwera si Pangulong Marcos. Yung mga binabanggit ko, Minandro, si Boying at saka si Chis, pare-pareho ko yung abogado eh. Ako nga hindi abogado, alam ko yung ibig sabihin ng walang jurisdiction eh. Hindi po sa akin ano yan ha. Yan po sinabi ni Pangulong Marcos, sinabi ni Boying, sinabi ni Minandro. Wala silang jurisdiction yung ICC sa Pilipinas. Malinaw yan noon. Ngayon, hindi nyo pwedeng sabihin na biglang may jurisdiction. Hindi, di ba? Wala sila noon. Kahit na pabalik-balik ta rin, masisira yung pagiging abogado nila kung sasabihin nilang biglang merong jurisdiction. Kaya pinaiikot nila eh. Tignan nyo, si Boying ang pinakamagaling magpaikot. Ito yung pagpapaikot ni Minandro. Magkaiba sila eh. Ang tanong kay Minandro, pero ako alam ko yung na misquoted, mali yung pagkakaintindi kay Minandro eh. Maaring nagpapalusot si Minandro, pero alam niya yung sinasabi niya, hindi siya lumalabag. Ito ang tanong kay Minandro eh. Paano po yan yung yung imbitasyon na i-interviewin daw ng ICC itong mga o di dumirekta sila. Ibig sabihin dumirekta sila, wag nilang idaan sa gobyerno, wag sila magpaalam sa amin na kami yung makikiusap sa mga suspect, kami magdadala, hindi namin gagawin yan. Kung gusto nila, dumirekta sila. Alam niyo yun? Dumirekta sila dun sa suspect, kalabato kay President Duterte, kung papayagan silang mag-imbestiga. Kaso nga kaya hindi mai-issuean ng ICC ng warrant of arrest. Kaya lang naman lumabas yung warrant of arrest na yan. Totohanan tayo. Kaya lumabas yung warrant of arrest na yan dahil pumalpak sila SONA. Tapos, pagkatapos na SONA, 2 days, bumaha. Nakita ng mga tao, palpak talaga tong gobyerno na to. Nakumpara sila kay Duterte. Duterte, 2 to 3 days, handa na lahat bago dumating yung bagyo. Eto, baha na, tsaka pa lang nagmi-meeting. Tinelevise nila yung meeting. Ano nga gagawin na? Galit pa si BBM. Nagagalit na kasi bagyo. Hindi pa nila alam ang gagawin nila eh. In fact, namigay sila ng mga DSWD food packs sa gitna ng baha. Nag-cause kayo ng nag-create kayo ng jambulan. No kay Duterte yan. Di ba? Ayun yun. Tapos si Sara Duterte naglabas ng pahayag. Magkasunod na banat yun eh. Kaya nila pinalutang yung ICC na yan. Pero iba naman yung approach nila. May pinalutang sila ngayon na Interpol. Alam nyo, ang Interpol, tamang miyembro tayo ng Interpol. Di ba? Miyembro tayo ng Interpol. Pero, eto yan eh. Ang Interpol kasi, ire-request natin kung nasa ibang bansa, kunwari korte natin, ire-request natin yung nahuliin. Katulad yung nangyari kay Tebes. Nagpunta sa ibang bansa si Tebes. Ni-request natin sa Interpol na mag-assist. Ngayon, sino po yung huhuli doon sa bansa na yon? Taga-ibang bansa ba? Hindi. Mga pulis doon. Nasaan ba si Tebes? East Timor o Timor-Leste. Nalilito ko sa East Timor at Timor-Leste. So, sino po yung manghuli kay Tebes? Yung pulis po doon sa Interpol, sa pulis sa Timor-Leste o East Timor. Yun po yung huhuli. Ganun po mag-work yung Interpol. Ngayon, dahil hindi po tayo miyembro ng ICC, hindi po yung pulis natin, hindi manghuli sa utos ng ICC. Idadaan nyo sa Interpol? Bakit mo i-Interpol kaya magulo yung sitwasyon nila eh. Yung sasabihin na
Pero pag ang Interpol daw ang makikiusap, ibang usapan na raw yun. Paano ibang usapan yun? Eh, police din natin yung gagamitin ng Interpol. Eh, hindi nga tayo miyembro ng ICC. Pero sa ako, naniniwala pa rin ako na kaya nila pinalutang yan dahil nga doon sa kahihiyan na inabot nila diyan sa diyan sa ano, magkakasunod yan eh. Tapos ngayon natuklasan natin na wala palang master plan sa baha. May pondo pero walang master plan. Malaki pondo pero walang plano. Only in the Philippines, 'di ba? Bawiin na lang sa Okta search, pasok. Kailan pa po naging achievement? Kailan pa po naging achievement ang survey? Hindi po 'yan. Kahit tayo noon, Duterte na tayo noon pa. Pero never natin pinagmalaki. Hindi ko talaga alam. Alam ko mataas si Duterte pero yung numero hindi ko po alam. Kasi bakit? Eh ang dami mong pwedeng ipagmalaki. Kitang-kita oh. Build. Napuntahan ko po yung sa Cebu eh. Nag-vlog ako dun eh, kahit wala nanood. Pero ang ganda po eh. Ang ganda nung CCLEX eh. Di ba? Iconic. Pwede na siyang maging ano talaga. Alam niyo yung mga hotel doon, yun yung pang ano nila na makikita mo yung CCLEX mula rito sa hotel. Ganun talaga yung naging iconic siya, parang mga Golden Bridge, di ba? Na titingin ka sa Golden Bridge habang ikaw ay umiinom. Okay. Meron pa ba tayong dapat pag-usapan? Trust rating ba ni Duterte 91% noon? Eh kung rating at rating rin lang, di lalo kayong walang panama kay Duterte. Pwede nyo bang ikumpara na magre-rating kayo na Mylong building? Hindi, marami nga po, sample lang yun. Sample lang yun. Kasi so far, yung po nakita kong pinakamalaking, pinakamagandang tulay na nadaanan ko na nagawa kay Duterte. Okay. Teka lang ha. Meron pa tayong ano. Hindi po mababago niyan. Kaya ito, Cheese, dapat sa iyo ang sinasagot mo, wag na yung paligoy-ligoy. Simple lang naman eh. Abogado ka, alam mo yan. Walang jurisdiction ng ICC. Tapos. Eh, hindi mo sasabihin yun eh. Kinakailangan lumigoy ka. Bakit? Hindi natin alam. Pero, alam mo na.